Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung unang-una natin na pag-aaral ng salita itong 2025. No? So, Happy New Year po sa lahat. At sa gabing ito, ang gusto ko pong pag-usapan po natin is ano ba yung mga nangyari sa atin ng 2024 na itong 2025 pwede tayong magbigay pugay sa ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi po, kuminsan nawawala sa nakakalimutan natin. Pero ito sa gagawin po natin pag-aaral dito sa awit 91, makikita natin. Tingnan po ninyo mabuti. Kung sa pamamagitan ba nito magbibigay daan ito para kung doon nagpupugay tayo sa Lord, pero ngayon magpupugay ulit tayo sa Panginoon ng mas matindi. Mas matindi. Kasi gusto natin palaging ang mga susunod na araw, susunod na taon, palaging better siya doon sa nakaraan. Kasi alam ko naman lahat po tayo, alam ko po hinahangad natin yung tinatawag po nating palaging gusto natin yung to the next level. So ang pag-uusapan po natin sa gabing ito tungkol po doon sa tinatawag po nating pagpupugay. Magpupugay po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po nitong gagawin natin pag-aaral. Pero bago tayo magpatuloy, magpugay muna tayo sa pamamagitan sa panalangin po. Panginoon, maraming salamat. Sa buong 2024, nakita namin ang iyong kabutihan. Sa buong 2024, nakita namin, Panginoon, kung gaano ka po kabuti. Sa buong 2024, nakita namin kung gaano ang daming pagpapala na kung titignan namin isa-isa, magmula Enero hanggang Disyembre, ay talagang napakadami. Palagi ko pong sinasabi to, palagi namin sinasabi to, kulang ang aming mga daliri. Isama pa ang sa paa para bilangin ang iyong mga kabutihan. Pero sa pamamagitan po, Panginoon, ng gabing ito, nagagawin po namin pag-aaral, ito po yung magiging daan, ito yung magiging susi para mas bigyan namin pagpapahalaga, yung pagbibigay namin ng pagpupugay sa inyo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa tulong po ng inyong Espiritu Santo, maunawa at maintindihan namin ang gagawin po namin pag-aaral ng inyong salita. Ito po aming sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po rito sa awit 91:1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Talagang totoo naman. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Ito palagi po ko pong sinasabi ito. Di ba tayong mga tatay, mga nanay, pag may pag may nakuha tayong maganda o yung mga anak natin o kung sino man na mas bata sa atin, anong unang-unang tinuturo natin? Sinasabi natin, tama, mag-thank you, magpasalamat. Pero, tingnan po natin dito sa pamamagitan ng kanyang salita, paano, sabi niya dito, kailan ba tayo dapat magpugay sa Diyos? Kailan? Sabi po rito sa awit 92:2, dapat na magpugay tayo kay Lord sa bukang liwayway at pagsapit ng gabi. Bakit gano'n? Bakit sinabi ito? Tingnan po natin. Awit 92:2. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapusan niya'y ihayag din naman. Sa buong maghapon, sa buong araw, palagi, gusto ng Panginoon, sa simula pa ng pagkagising natin, sabing ganito dito, bukang liwayway, magpasalamat, magpuri na tayo sa kanyang katapatan. Bakit? Sa buong magdamag nakaranas ka ng kapahingahan. Sa buong magdamag naranasan po natin yung tinatawag na sarap ng pagkakaroon ng kapahingahan. Kasi meron na naman tayong gagawin pagkagising natin Kailangan na-recharge tayo. Mula January hanggang December, lahat ng mga bagay pinagkaloob sa atin ng Lord mula January hanggang December. Kayo po nakakabatid yan, ang dami nating mga pagpapalang natanggap. No? Hindi na po sa material na bagay. Yung damirpak na buhay tayo, malakas tayo, wala tayong sakit, isang pagpapala po yan. No, kaya sabi dito ni David, bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ihayag din naman. So, ibig sabihin, simula pa lang sa umaga, gusto ng Lord, ni Haring David, ang gawin niya ay talagang magbigay pugay sa ating Panginoon. At sa gabi, gusto niya matatapos ang buong maghapon, buong araw, magpupugay pa rin tayo. Bakit? Sipin po ninyo. Sipin natin mabuti. Sino nag-ingat sa ating pauwi ng bahay? Sino naggabay sa ating pagbibiyahe? Sino ang nagbigay sa atin ng kakainin natin magmula umaga hanggang gabi? Sino lahat
ang nakaranas sa pagpapala mula kay Lord. Hindi ba dapat ipagbigay pugay natin sa Kanya yan? Kaya pala sinabi rito sa awit 55:17, sabi rito, sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang dirigin. So the more na tayo ay magpupuri at lalapit sa Diyos, the more na ma-experience natin ang kanyang kadakilaan. Again, palagi ko pong sinasabi ito, tayo mismo, mga tatay, mga anak, kapag ang anak natin, o kung sino man apo natin, kagaya po sa akin, may apo na po ako, di ba, ang sarap mapakinggan, sasabihin ng anak mo, o yung apo mo, sasabihin sa'yo, salamat po sa pinagkaloob niyo po sa akin sa araw na ito. Salamat po dahil kayo ang nagbigay lahat ng pangangailangan ko sa araw na ito. Ako po, personally po, mayroon po akong apo. Alam niyo po, iba yung pakiramdam ko pag yung apo ko ihatid ko sa sasakyan. Hindi po ako magdadala ng sasakyan, ha. Ihatid ko lang sila sa sakayan ng tricycle. Bakit po? Kasi dito sa aming Pateros, mahirap po sumakay pagka umaga. Mahirap po. Siguro naman nakakaranas kayo, papasok yung mga bata. 6:10, 6:15, agawan sa tricycle. Pero, dahil ako po, ang dami kong kakilala ng tricycle driver, kuminsan kahit hindi sila bibiyahin na, pag nakita po ako, ihinto sila, isasakay yung mga apo ko. So, itong mga apo ko tuwang-tuwa, nagpapasalamat sila. Pwede ko naman silang hindi hatid. Kaya pag hindi ko sila ihinatid, parang nahihirapan silang sumakay. Ganon din po sa ating Panginoon. May mga pagkakataon nahihirapan tayo sa pagbiyahe pa lang, sa pag-uwi natin. Pero at the end of the day, masasabi natin, napakabuti ng Diyos. Iningatan tayo. Ginabayan tayo. So nararapat lang, no? Nararapat lang na sa lahat ng yugto ng buhay natin, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Magbigay pugay tayo sa Kanya. Kasi, kagaya ng sinasabi ko po, ang daming mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos na kailangan magbigay pugay tayo sa Kanya. Pangalawa, kanina, tinanong po natin, kailan ba tayo dapat magbigay pugay kay Lord? Sa umaga hanggang gabi, palagi kong sinasabi ito, gusto ng Panginoon magsimula tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Magpupugay tayo sa Kanya. So, paano natin gagawin itong mga bagay na ito pagpupugay? Paano tayo dapat magpuri sa ating Panginoon? Dapat meron po tayong kagalakang naghahayag. Awit 92:3 and 4. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa inyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawi dahilan sa tuwa. Alam niyo po, mararamdaman at alam na alam ng Lord, kung lahat ng mga binigay sa atin, ay talagang tuwang-tuwa tayo sa pamamagitan po ng pagsasabi. Kaya nga po palagi ko pong sinasabi ito, even sa church po huwag kang mangingimi o huwag kang magdadalawang isip pag dumating yung time na ikaw ay dapat magpasalamat. Bakit? Kasi hinahayag mo kung paano nagbigay ng kagalakan si Lord sa lahat ng nangyari sa buhay po natin. Balikan ko, January hanggang December, ang daming ginawa ng Lord. Hindi ba nakakatuwa na marinig ito ng mga ibang tao, sa pamilya natin, sa kongregasyon natin, nasasabihin natin kung paano tayong pinagpala ng Lord sa buong isang taon. Kung paano ginawa ng Lord ang lahat ng bagay para tayo ay magkaroon ng kagalakang maghayag ng kanyang kabutihan. Itong taon na ito, nung nakaraang taon po, may mga tao na wala na po sa makabilang buhay na.
Pero ang still, napakaganda. Kahit ganun po ang nangyari, ang kanilang pamilya ay nagpatuloy pa rin sa buhay. No? Mahirap ito. Lalo na tayo, na kumpleto tayo buong pamilya natin. Hindi ba dapat ihayag natin yung kabutihan ng Diyos? Lalo nating ipagmalaki ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi dito sa awit 5:11, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. Inabes ba tayong tumingi ng tulong sa ating Diyos? Ano ba yung mga hiningi natin? No? Sabing ganun dito, pag humingi daw tayo kay Lord, masisiyahan tayo. Hinugitong pa, at lagi silang aawit ng may kagalakan. Iingatan mo ang mga sa iyo nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Nagmamahal ba tayo kay Lord? Kapag nagmamahal ka, hindi po pwedeng hindi ka masiyahan doon sa mga ibinibigay sa iyo. Isipin natin mabuti. Oras ito, kahit sandali lang, isipin natin. Ano ba yung hiningi natin sa Panginoon na talagang nagbigay kasiyahan sa atin? Sabi rito, umaawit sila ng may kagalakan dahil nasisiyahan sila sa binigay ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, dapat maging thankful tayo sa lahat ng bagay. No? Kasi kung titignan mo, mas mapalad tayo doon sa ibang tao. Kasi tingnan natin. Bakit? Sabi rito, ingatan mo ang mga sa'yo nagmamahal. Ingatan tayo ng Lord sa buong isang taon. Hindi ba dapat magbigay-pugay lang tayo sa Kanya? Bakit? Tayo ingatan ng Lord. Sabi rito, upang magpatuloy silang ikay papurihan. Kaya pala dinudugtungan ng Lord ang ating buhay. Kaya pala tayo pinagpapala ng Lord upang purihin natin siya. Upang pasalamatan natin siya. Kasi kapag tayo nagpapasalamat, dito lumalabas sa pinagmamalaki natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Which dapat naman talaga na ipagmalaki, pasalamatan natin siya. So ibig sabihin, isipin natin mabuti. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin? Na talagang, baka mamaya nakalimutan natin ipagpasalamat ito. No? Baka nakalimutan natin na sabihin sa Kanya ng maraming salamat. Sana hindi. Kaya pala sinabi pa rin dito, no? Sa awit 27:5-6, matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sino bang kaaway natin? Siyempre, walang iba kundi ang demonyo. No? Maraming mga bagay na gagawin ang kalaban para tayo ay palagi na gusto tayong ibagsak. Pero sabi nga dito, matatalo ko ang nakapaligid kong kaaway. Ang dami nating mula Enero hanggang Disyembre, maraming ginawa ang kalaban para tayo ibagsak. Pero nagtagumpay ba siya? Nakatayo tayo. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Inaalala natin kung ano yung mga nalagpasan natin. Kasi pilit tayong ibabagsak ng ating kalaban na walang iba kundi ang demonyo. Pero salamat. Ito, nakatayo tayo. Nakangiti tayo. Nakakapagbugay tayo sa ating Panginoon. Sabi rito, habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Ano mayroon pang mabibigay natin sa ating Panginoon? Alam niyo po, the more na nagbibigay tayo, the more na makikita natin yung generous God natin. Lalo tayong, isipin po ninyo, sino yung mga natulungan nyo nakaraang taon? Hindi nyo ba napansin? Yung mga tinulungan mo nakaraang taon, gumanda buhay. At tayo mismo na tumulong, hindi nyo ba napansin na gumanda rin lalo ang buhay natin? Iisa lang ibig sabihin, na tayo po, hindi napapagod si Lord na tayo pagpalain as long na ang ating buhay ay buong puso nating inialay para sa Kanya. Verse 7, pakinggan mo ako, Yahweh. Sa aking panawagan, sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, ang sagot ko'y, nariyan ako
at kita'y sasambahin. Nagtatawag si Lord. Tinatawag tayo. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya. Bakit? Dahil KSB si Lord, kulang sa pansin? No. Palagi ko sinasabi ito. God without man, He is still God. But man without God, we are nothing. Empty. Kapag wala tayong Diyos, magugulat ka, hindi mo alam kung ano yung patutunguhan mo, hindi mo alam, wala kang kagalakan pag wala kang Diyos. Pero salamat, ang sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Palaging si Lord nag-aalok. Lumapit kayo sa akin. At ang sabi ni David, nariyan na ako at kita'y sasambahin. So magbigay-pugay tayo sa aking Diyos. Pangatlong tanong, bakit dapat papurihan ng Diyos? Nahayag ng kanyang kabutihan. Awit 92:6-8. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka na sanang magalit sa akin, ang iyong lingkod, huwag mo na sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan, huwag mo akong iwan at huwag pabayaan. Bakit nasabi po ito ng mga Israelita? Kasi po nagkasala sila. Kaya, ganun katindi ang ating Diyos. Kahit na nagkakamali tayo, nagkasala tayo, palagi sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Kasi ako ang kasagutan sa ating mga kahinaan. Kaya, ang psalmist, palagi sinasabi niya, Lord, salamat dahil tinulungan mo ako, Diyos ang aking kaligtasan, huwag mo akong iwan at mong pabayaan. Of course, kapag ganito ang ating panalangin, hindi po pwede na hindi sumagot si Lord in favor of us. Kaya nga, palaging sinasabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Kasi kung minsan ang tigas ng ulo natin Kasama po ako dun. Ang tigas ng ulo natin. Kailangan pang merong mangyari sa ating hindi maganda. Kailangan masaktan pa tayo bago tayo minsan lalapit kay Lord. Huwag na nating antayin yun. Hanggat may pagkakataon, dahil si Lord mismo inaabot niya yung kanyang kamay, sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. So bakit naman patitigasin pa natin ang ating puso? Bakit pa nang patitigasin natin ang ulo natin? Huwag matigas ang ulo. Sunod lang. Lumapit lang tayo. Bakit? Kasi ang ating Panginoon lang ang pwede na mag-ayos at magbigay sa atin ng magandang klase ng buhay. Kapatid, sa mga oras na ito, simula ito, simula ito ng pakikibaka sa mundong ito. Pero huwag tayong hihiwalay kay Lord. Tuloy tayong lumapit sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon, patuloy na tinatawag tayo at makikita natin, hinayag na niya ang Kanyang kadakilaan. Nakita na natin noong 2024. Of course, itong 2025, mas makakaranas tayo. Makikita natin ang Kanyang kadakilaan. No? Lalo natin mararanasan. Kasi gusto ng Lord, magkaroon tayo ng kagalakan. Gusto ng Lord, maging masaya tayo. Hindi gusto ng Lord. Sino sa ating mga anak? Sino tayong mga tatay, mga magulang sa mga oras ito? Gusto mo ba yung anak mo nahihirapan? Gusto mo ba yung anak mo nagsisitemiento dahil sa dami ng problema? Of course, hindi. Pag lumapit sa atin yung mga anak natin, mayroon tayong sagot kagad. Ang Diyos po natin, hindi pa nga tayo lumalapit, inaabot na niya yung kamay niya, sinasabi niya, anak, lumapit ka sa akin. Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kaya. Sa totoo lang, hindi po natin kaya. Kailangan natin ng isang Diyos na handang tumulong at ibigay ang the best para sa atin. Kapatid, sa mga oras ito, mananalangin tayo. Bigay natin lahat kay Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Hindi tayo gusto ng Lord pahirapan. Gusto ng Lord magtagumpay tayo sa buhay na ito. Itong 2025,
isa na namang itong napakagandang experience na ibibigay sa atin ng Lord. Isa na naman itong bagong taon na madadagdagan na naman yung mga himala na po pwedeng mangyari sa atin. Mahahayag mahahayag uli, lalo ang kabutihan ng Diyos sa mga darating sa atin, sa mga buhay na ito. Kaya kapatid, tayo mananalangin, hiling ko sa iyo na gawin mo na nanggagaling sa iyong puso ang gagawin nating panalangin. Sapagkat gustong-gusto ng Lord na ibigay ang the best para sa atin. Kasi gusto ng Lord makita niya bilang kanyang anak na tayo ay tuwang-tuwa sa kanyang kabutihan, kaya pupurihin, magpupugay tayo sa ating Diyos. Tayo po'y pumikit. Tayo manalangin. Lord, nararapat ka lamang papurihan sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. Sa bawat pagmulat ng aking mata, nakikita ko lang yung kabutihan. Kaya naman kagalakan ko na ang magpuri sa iyo at habang patuloy na nagninilay sa iyong salita, lalo pong naghahayag ang iyong kadakilaan. Salamat Panginoon dahil ang buong 2024 ay napakagandang experience sa bawat isa po sa amin. At itong 2025, naniniwala kami, mas maganda at mas makikita namin ang iyong kadakilaan dahil kami ay patuloy na magpapasakop sa iyo at ibibigay ang aming sarili para sa iyo. Kapatid, sa mga oras ito, baka meron kang physical na karamdaman sa mga oras ito, dito magsisimula. Makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Pwede ka niya bigyan ng kagalingan itong taon na ito. Sige, hilingin mo sa ating Panginoon. Hilingin mo. Hilingin natin sa ating Panginoon ang kagalingang physical. Sabihin mo sa Kanya, ikaw lang. At siya ang nakakaalam yan. Sabihin mo sa Kanya, Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Igawad mo po sa aking mga kapatid ang kanilang kahilingan. Kagalingang pisikal. Pagkaloob mo po. Hallelujah. Hallelujah. Maaaring natapos ang taon na mayroong hindi maganda na nangyari, relationship, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, o maaaring ka eskwela, kasama sa trabaho, kasama sa bahay. Magsimula tayo sa maganda. Paano? Matuto tayong magpatawad at matuto rin tayong humingi ng tawad kung tayo may nagkasala. Ipaalala, iparealize natin sa atin ng ating Diyos kung ano yung ating pagkukulang at kung ano yung pwede natin itulong sa ating kapwa para magbago yung mindset patungkol sa sinasabi na pagpapatawad at paghingi ng tawad. Opo, Panginoon, tulungan niyo po kami itong taon na ito na magkaroon kami ng puso na palaging willing magpatawad at matuto rin kami, Panginoon, na humingi ng tawad. Kaya nga, Lord, pa-realize po sa amin kung meron mo kami pagkakulang, meron po kami pagkakamali, na huwag maging matigas ang ulo ng bawat isa. Kaya na rin, Panginoon, maaring iba sa amin financially talagang nagsimula na parang medyo may konting problema sa pananalapi. Pero ikaw mismo nagsabi, kapag lumapit ang bawat isa na may pangangailangan, hindi po pwede na wala kang gagawin. Hindi po pwede na hindi ka sasagot. At kung ano man yung magiging sagot mo po, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na maging handa kami. Of course, kapag sumagot ka po, Lord, meron kaming dapat gawin. At kung ano man yung gagawin namin yun, maging maliwanag, maging malinaw sa amin. Huwag kaming magdulong-dulungan. Huwag namin akalain na kaya namin ito sa sarili naming lakas. No. Kailangan namin ng isang Diyos sa kagaya mo po, Lord, na pwede magbigay ng liwanag, pwede magbigay ng karunungan. Ang aming mga kamay na ito ay pwede mong pagpalain. Itong mga paa nito gagamitin namin
Higit sa lahat, gagamitin namin ito para ang inyong pangalan ay gamitin namin sa pagpupuri, pasasalamat. Itong aming mga bibig ay palaging babanggitin ang iyong kabutihan at ang aming mata palaging nakapokus sa bawat nasa paligid namin magagandang bagay na pinagkakaloob po ninyo. Maraming salamat. Kaya na rin, Panginoon, sa aming mga kapatid na maaaring nagdiriwang ng kailang kaarawan o anniversary, pagpalain niyo po ang bawat isa. Tunay na makaranas ng totoong enjoyment, celebration sa kaarawan o anniversary. Muli, Panginoon, tinataas namin ang bansang Pilipinas, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man o nasyonal, upang magawa ang tungkulin para sa kakaayos ng bansang Pilipinas. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang mga kapulisan, mga sundalo na siyang ginagamit po para sa peace and order ng aming bansa. Muli, Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat po at patuloy kami magpupugay, magpapasalamat sa taon na ito dahil alam po namin, marami ka pang po pwede na ipaparana sa amin na magaganda, marami ka pang pagpapala na ipagkakaloob sa bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, itong pagpapalang ito ay hindi kami maging madamot, na kaya kami pinagpapala mo kagaya sinasabi sa inyong salita para kami ay maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Kaya muli, Panginoon, sa gabing ito, alam po namin na sinagot mo na at gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa unang-unang mensahe natin sa taong ito, wag po kayong mag-atubili. Mag-PM po kayo dahil gustong-gusto po namin palaging i-cater, gustong-gusto po namin makatulong po sa inyo. O kung meron kayong prayer request na gustong sabihin pa, wag po kayong mag-atubili. Willing po kami na tulungan kayo, isama po namin kayo sa panalangin. Kaya sa gabing ito, salamat dahil ikaw, kapatid, nakinig ka sa mensaheng ito. Ang mensaheng ito ay gustong sabihin sa ng ating Panginoon na gusto niya na magkaroon tayo palagi ng kagalakan sa araw-araw nating pamumuhay. Muli, itong yung likod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical nagsasabing, magbigay-pugay tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay kanyang pagpapalain. Magandang gabi sa ating lahat.